Welcome back to my channel. So, for today's video, I know na parang malapit na matapos ang January or nasa mid na tayo ng January. Pero ngayon ko lang to i-film. Ang tagal ko itong pinag-isipan kung mag-film ako nito kasi I'm not really sure kung aabot ng 23 books yung mga 5 stars ko. And yun nga, hindi nga umabot. So, ang ginawa ko is sinama ko din yung mga 4 stars ko. So, welcome to my top 23 reads of 2023. So, just for the record, hindi lahat ng sasabihin ko is 5 stars ko. Some of this is like nasa mga 4.5 and up. So, mag-start ako sa pang 23 ko hanggang sa pinaka-favorite read ko ng 2023, which is yung number 1. Okay? So, let's start. So, yung pang 23 ko is Mine Would Be You by Kay Jamila. And honestly, binasa ko to noong January 2023 and I honestly don't remember anything about this book. Okay? Pero 5 star to sa akin All I know, yung naramdaman ko nung binasa ko to, which is kinilig ako, natuwa ako, like super saya ko nung binasa ko to, as in. Pero upon reading kasi, itong book na to is golden retriever yung guy. Well, yung girl is very grumpy. Like, grumpy sunshine siya. Pero in reverse, and I loved it. Alam ko, nagustuhan ko to. Si Jackson, if I remember him correctly, is, very understanding siya. In-understand niya talaga yung sitwasyon ng girl. And all throughout the book, it's very golden retriever talaga siya. Kaya, natatandaan ko kung bakit 5 stars siya sa akin. Pero hindi ko matandaan yung nangyari talaga. So, yun lang. Wala na kayo masabi dito. Pero you guys should read it kung gusto niyo ng Grumpy Sunshine in reverse. Next is my 22, which is Cruel King by Rina Kent. Actually, eto kasi, parang siyang dark romance, pero not really. Parang ganon. Pero, this follows Levi, pati si Astrid. So, si Levi is very popular siya sa school, ganyan. Tapos si Astrid is, ang pagkakatanda ko first time nilang magkita is, ayaw na agad ni Levi kay Astrid. So, parang siyang, enemies to lovers na merong pagka-mysterious. Bakit lagi siyang binubully ni Levi? Ganon, yung naramdaman ko dito. Pero, nung nag-resolve na yung problem nila, guys, may intindihan niya talaga siya as in. And this was my favorite sa series. Although, standalone tong book na to. Pero may series na parang connected dito. Pero I highly recommend this book. Next is yung pang 21 ko, which is Long Shot by Kennedy Ryan. And ito, natandaan ko na kinumpare ko to sa It Ends With Us by Colleen Hoover. Kasi merong similar talaga as in dito sa book na to. Pero check trigger warnings kasi akala ko talaga light read lang to pero it was not at all. Pero nagustuhan ko siya honestly. Mas gusto ko itong book na to kasi sa It Ends With Us, and this is my first book na nabasa ko by this author and I actually gave it 5 stars din. Although marami lang talagang scenes na nakakaiyak dito sa book pero sports romance siya, guys. So I recommend this book. This is the first book sa Hoop series ata yun, pero ito pa lang yung nababasa ko dun sa series and babasahin ko pa yung iba. Next is Jasper by Lulu Moore, and ito yung year na na-meet ko, like na-encounter ko itong author na to, which is si Lulu Moore, and I read a lot of her books. Pero, ito pinaka-nagustuhan ko or isa sa mga nagustuhan ko. Jasper kasi, sports romance siya. First book siya ng series and this follows Jasper. So, si Jasper is a hockey captain siya. Nasa NHL siya. And, bumili siya ng coffee ata yun ng isang araw and nakabungguan niya yung girl. And all throughout the book is hinanap niya yung girl, like as in, hinanap niya talaga. Kahit na sikat siya kasi yung girl, hindi siya kilala. Kaya ang nakakatuwa lang dito is parang perseguido talaga siya na makita niya ulit yung girl, ganyan. And wala lang. It gave me Wattpad vibes kasi kaya ko siya nagustuhan. Kasi yun yung mga gusto ko sa Wattpad dati. So yun, part siya ng series and yung buong series na yun, highly recommended ko yun. Pero ito yung favorite
ko. Next is 19, Final Offer by Lauren Asher. Ito yung favorite ko sa buong series. Ano siya, childhood friends, lovers, pero may nagawa si Cal na mali in the past, which is why iniwan niya yung Lake Wisteria. And kailangan niya bumalik doon sa Lake Wisteria kasi doon sa parang, anong tawag doon? Yung kapag namamatay, merong will. Ang tawag doon? Basta may iniwan yung lolo niya sa kanya. And kailangan niyang matupad yung kondisyon ng lolo niya, which is ibenta yung bahay doon sa Lake Wisteria. Pero, ang catch lang kasi is hindi niya alam na si Lana is nakatira doon sa bahay na yun. Parang siyang second chance romance na childhood friends. Although hindi naman naging sila in the past. Pero still, I love this actually. Like, ito talaga pinaka-favorite ko, yung story ni Cal. Next is Daughter of No Worlds by Carissa Broadbent. Ito yung start ng fantasy high ko. Ito yung fantasy girly era ko itong 2023 kasi this is actually one of the first book na nabasa ko by this author and I like it pero I didn't actually love it, gets nyo? Pero kasi ang unique lang kasi si Tisana is isang princess, pagkakatanda ko, prinsesa ba siya? Basta siya, parang naging servant siya and gusto niyang bilhin yung freedom niya. Oh, bakit na? Wait lang. Commercial. Dun ka na. Dun ka. Mahigahan na dyan. Sorry. So, yun nga. So, si Tisana is isang servant and gusto niyang bilhin yung freedom niya. Pero nung bibilhin niya na yung freedom niya is as in, parang tinawanan siya, ganon. And parang hindi siya natansya ni Tisana. Kaya napatay niya ata yun. And after that is, nag-run away siya. Like, as in, lumaya siya dun sa castle, and babalik pa siya doon kasi nga kailangan niya pa iligtas yung mga friends niya, ganon. Pero doon nag-start kasi kaya lang naman siya umalas kasi kailangan niya mag-training and doon papasok si Max. So, si Max yung magtuturo sa kanya ng mga skills, etc. Parang very slow burn yung romance dito sa book na to. And I actually recommend this sa mga slow burn girlies ko dyan. I read this way back pa ng 2023 so hindi ko gaano siya maalala. Next is Fake It Till You Break It by Megan Brandy. So, ito din yung year na nagbasa ako more by this author. Kasi natatandaan ko, ang binasa ko kasing book by Megan Brandy is nung 2022 pa, which is yung Say You Swear. And that became one of my top reads nung 2022. And this year, or nung 2023, nagbasa pa ako by this author and I like this book. And this book is fake dating. Parang sports romance din siya. Kasi si Demi pati si Nico, yung chemistry nilang dalawa. Like, parang hindi naman talaga sila nagpapanggap. And I don't normally like fake dating tropes. Pero in this case, I loved it. Kasi parang ang ganda ng pagkakagawa ng fake dating. Like, supernatural lang nung tension, yung chemistry ng dalawang main characters. Next is Collide by Val Cabra. So, kasi dito kasi sa book, yung plot niya is si Summer is isang student, para sa sila student, pero college student silang dalawa, and si Summer is may kailangan siyang gawing research. Yung sa research na yon is na-assign siya sa hockey team, which is ayaw niya. Gusto niya ibang sport, pero hockey team yung nabigay sa kanila. And si Aiden is captain siya ng hockey team. And after nun is parang may nagawa yung mga teammates ni Aiden. Kaya ang nangyari is pinarusahan siya nung coach kasi inako niya lahat ng mga kasalanan ng teammates niya. And ang parusa sa kanya is maging subject dun sa research ni Summer. So, dun nag-start yung book. Hindi maganda yung pagkaka-start nilang dalawa, like yung relationship nilang dalawa, kasi parang siya naging enemies to lovers at first, pero naging friends din naman sila. And I liked it. Gusto ko yung development ng story, yung character growth nilang dalawa, kasi at first I thought it was childish, pero all throughout the book is nag-mature silang dalawa sa paningin ko. Kaya, yun, di ba, nagulat ako, nasa top 23 ko na to. Kasi I read this nung wala na ako mabasa, so I picked this up. And unexpectedly, it became one of my favorite reads of 2023. Next is number 15, anticipated read ko in 2023, which is Love Redesigned by Lauren Asher. It did not disappoint me kasi si Dahlia, pati si Julian,
So, silang dalawa kasi, alam mo yung relationship nila, like, nandun yung banter, nandun yung parang pagka-enemies nilang dalawa, pero at the same time, you could tell na parang they care for each other. Madami nakakatawang scenes dito sa book na to, which I loved. And gusto ko din yung part, nagde-design na sila ng bahay, na nakikita, and nade-describe nila yung mga ginagawa nila. Like, napipicture mo yun sa utak mo. Kaya, ganda, guys. Like, first book pa lang to nung series na ongoing. So, I'm looking forward dun sa ibang books dito sa series na to. Next is Smile High by Liz Tomford. And actually, etong book na to is marami nag-DNF where I loved it. And gusto ko kasi si Stevie dito sa book na to. First time ko din magbasa ng book na sports romance pero yung girl is flight attendant. Next is Heavenly Bodies by Imani Eru. Sorry talaga kung mali yung pronunciation ng last name. Pero yun, this story follows Elara. Si Elara is a princess. Pero, may nangyari dun sa kingdom niya. Kaya nag-fled siya sa other neighboring kingdom. Which is why napunta siya dun sa kingdom ni Enzo. Silang dalawa is may powers. So, maganda tong story na to. Pero parang nakakalito lang kapag ako na yung nagpaliwanag. Pero maganda siya. Hindi ko pa nababasa yung second book. Pero I'm so excited kasi nag-end tong book na to sa cliffhanger. Pero ngayon kasi out na yung second book. And alam ko, duology lang to. So, I highly recommend this book kung naghahanap kayo ng fantasy romance na chosen one kind of yung trope. Next is Binding 13 by Chloe Walsh. Do I need to say more? Si Shannon pati si Johnny. One of my favorite couples ever. Although, search nyo yung trigger warnings bago nyo to basahin. Parang siyang sports romance, pero mas heavy siya sa plot. Like, super heavy siya sa plot. Hindi siya naka-center lang sa sports romance. I recommend this book kung gusto niyo ng fun, family, trope. Kung ganda siya, promise. Next is Brutal Prince by Sophie Lark. And ito yung first book ng Brutal Birthright series. And ito yung pinaka-favorite ko sa buong series na yon kasi dito nag-start lahat, okay? Si Ada pati si Callum. So, si Ada kasi, siya yung youngest daughter ng... Nakalimutan ko yung apelido nila. Nakalimutan ko yung apelido niya, pero siya yung youngest daughter. And si Callum is yung eldest son nung Griffins. And may mafia ang involved kasi dito. Like, dalawang families nila is a mafia family. So, parang magkalaban yung dalawang pamilya nila and may nangyari one night. Kaya, ang solusyon dun sa problem na nangyari is ipagkasundo si Callum pati si Ada. And doon nag-start. So, arranged marriage sila, pero enemies to lovers. Kasi super wild ni Ada, while si Callum is sinisikap niya talagang maging leader nung family nila kasi nga siya yung eldest na magkakapatid. Okay? And I love this book actually. Ito talaga pinaka-favorite ko. Like, ayan yung lagi kong binabasa pa ulit-ulit. Hindi ako nagsasawa. Next is number 10 na, Things We Left Behind by Lucy Score. Another anticipated read of mine and it did not disappoint me although maraming mixed reviews. Parang hindi nila nagustuhan yung story ni Lucian pati ni Sloan. Pero I personally loved it. Okay? So si Lucian kasi very mysterious na siya simula nung nakilala natin siya sa first book hanggang sa second book and honestly, ito talaga ina-expect ko sa kanya. Like very mysterious yung ginagawa niya, very mysterious yung work niya while si Sloan naman is what we expected of her being a librarian, which is maraming recommended na books, ganyan. Super natuwa ako dito sa story nito and nalaman ko pa lalo yung dahilan bakit parang hindi sila magkasundo ni Lucian although magkakilala na sila since nung mga bata pa sila. Highly recommend this. I think ito yung pangalawang favorite book ko sa series kasi ang pinaka-favorite ko talaga sa series na yun is Things We Never Got Over. Number 9, Behind the Net by Stephanie Archer. Ito yung author na recently ko lang na-discover noong 2023 lang and I'm so happy na na-discover ko siya kasi she gave me this book. I actually got this book as an ARC. So, more special, di ba? So, this book kasi is parang second chance romance, although hindi naman naging sila. Si Pippa is applying as an assistant kay Jamie. Pero ang catch is, magkakilala na silang dalawa all throughout high school. And, may gusto silang dalawa sa isa't isa nung high school sila. Pero, never naging sila kasi they ran in a different circle. So, different set of friends sila, pero magkakilala sila. Although, nung first na
na parang in the present telling nung story na to is very masungit si Jamie kay Pippa. You would understand kasi parang yung POV nilang dalawa is mababasa mo talaga. Kaya malalaman mo yung iniisip nilang dalawa, which made it a lot cuter. Next is number 8, The Serpent and the Wings of Night by Carissa Broadbent. So, etong book na to, guys, is very unique. Pero kung gusto niyo ng parang Hunger Games type na plot, eto na basahin niyo. Kasi marami siyang, parang tournament kung tatawagin. Kasi si Araya is an adopted daughter ng king dito sa story na to. Pero, yung father niya is a vampire and siya lang yung nag-iisang human. So, all throughout her life is siya lang yung mag-isa, siya lang yung human, lagi siyang nagmumukhang pagkain sa harap ng mga vampires. So, napag-isipan niya na sumali sa tournament kasi kapag nanalo siya dun sa tournament is mabibigyan siya ng isang wish by the goddess of death herself. Tapos, doon niya makikilala si Rain. Si Rain kasi is kasali din siya dun sa tournament and doon nag-start. Parang siyang slow burn, may pagka-slow burn din tong book na to. And yung magic system nila is magigets mo din agad kasi hindi naman siya ganun kahirap intindihin. And hindi ako na-bored dito sa book na to. Kahit na one of the first romantic scene na nabasa ko to, hindi ako na-bored. So, I highly recommend this book. Hindi ko pa nababasa yung second book pero nasa TBR ko na siya for 2024. Next is number 7, Consider Me by Becca Mack. Si Olivia and si Carter. Ito, kasi si Carter is very golden retriever type. And ito yung first book ng Playing for Keeps na series. And this is my favorite book dun sa series na to. Kasi si Carter talaga is nagsistand out talaga siya sa akin. Highly recommend this book kung gusto niyo ng sports romance. Pero naghahabol yung guy. Kasi yung guy is parang laging nagjo-joke, ganyan-ganyan. So, hindi mo sure kung saseryosohin mo. Pero dito kasi sa book na to, makikita mo na super seryoso siya all throughout the book. Seryoso siya kay Olivia. Like, yung mga pinagagawa niya talaga is galing sa puso yon. Next is The Third Baseman by Lulu Moore, and this is my first book na binasa ko by this author. Hindi yung Jasper. Ito yung first book. And I got this as an arc. So, ito is sports romance ulit siya, pero second chance. Kasi si Marnie is isang NASA na scientist, something. Basta nagtatrabaho siya sa NASA and nag-resign siya doon. Yung job na kinuha niyang panibago is doon sa team ni Jupiter. So, si Jupiter is a star player ng baseball. Basta malalaman niyo bakit tinanggap ni Marnie yung trabaho na yon. Ganda niya, guys. Promise, highly recommend this book. Like, I kept thinking of this book simula na natapos ko siya and hanggang ngayon iniisip ko pa rin. Hindi ko lang mapaliwanag maigi yung plot, so hanapin niyo na lang. Pero maganda to. I highly recommend this book. Ito yung nag-start ng Lulu Moore na era ko last year. Number 5. Another anticipated read, which is The Graham Effect by Al Kennedy. So, ito yung story ni Gigi, which is yung daughter ni Garrett, pati ni Hannah. I actually super love this book kasi nakikita mo si Hannah pati si Garrett as well as si Logan. Lahat ng guys dun sa off-campus series, which is nakakatuwa. And nandito din si Jake Conley. Pero anyway, this book follows Gigi pati si Ryder. Si Gigi is following the footsteps of her father, si Garrett. And it's actually amusing to see na si Garrett is nagiging strict sa mga kids niya. Lalo na hindi naman siya ganun dun sa book niya. Yun. And si Ryder kasi dito is parang magkakaroon sila ng kasunduan ni Gigi, which is ititrain ni Ryder si Gigi maglaro pa ng mas maganda sa hockey kasi marami pa siyang kailangan i-improve. While ang gagawin naman ni Gigi is yung parang papabanguhin niya yung pangalan ni Ryder dun sa tatay niya. Kasi Ryder is trying to apply for something na under kay Garrett. Okay? So, ganun yung plot ng book. Kasi gusto ko talaga yung yung mga interaction ni Garrett. Although nainis din ako sa kanya dito sa book na to, I still understand kasi nga naging tatay na siya. So, yung priority niya is si Gigi. Next, Keeping 13 by Chloe Walsh. Ito yung second book nung series, yung Boys of Tommen series. And ito yung favorite ko kasi it got better. Yung mga trauma ni Shannon, naging maayos yung buhay niya dito sa book 2 na to and mas nakuha natin yung healing niya. Nakita ko talaga yung healing, yung mga kapatid ni Shannon, including her, and yung family aspect ng series na to, dito mo makikita sa book 2.
Next is my top 3 reads of 2023. Number 3, Fourth Wing by Rebecca Yarros. If gusto niyo magbasa ng fantasy romance na set in a college, ito na yon. Pwede din siya sa mga fantasy na beginner kasi it's not really that hard to understand. If hindi niyo alam, ang plot na to is si Violet is all throughout her life, she wanted to be a scribe. Pero yung nanay niya is pinigilan siya and pinilit siyang pumasok dun sa Rider Squadron. So, ang Rider Squadron is yung mga sumasakay, nag-aano ng dragon. So, short explanation is pinilit siyang pumasok dun sa Rider Squadron and hindi pa yun sure kung makagraduate siya or mamamatay siya habang nag-acquire siya ng dragon niya. And si Xaden naman is son siya ng rebellion na leader and dahil doon is parang pinapalayo si Violet kay Xaden. So doon nag-start yung story and parang enemies to lovers siya. Super slow burn pero I loved it. I actually love this book more kaysa dun sa second book na medyo na-disappoint ako. Pero dito sa book na to, I loved it. Nagustuhan ko yung attitude nilang dalawa, yung characters nila, and yung character develop nila dun sa second book is parang bumaba. Ewan ko pa kung bakit. Pero yun, parang naging childish silang dalawa dun sa second book and I hated it. Pero still, I love this book, atong book na to. And yung magic system nila is very understandable and I love the dragons. Next, my top 2 is Powerless by Lauren Robert. Yung tension ng dalawang main characters, yung powers, yung political system, yung magic system, I loved. Honestly, like super, super, super ganda. This book kasi, it follows Payden and Ordinary. Pero kasi kapag nalaman nilang ordinary ka is pinapatay nila yon. Ang nabubuhay lang talaga dapat na sa world nila is mga elites, which is si May Powers. So si Payden is nagpapanggap siya ng May Powers all throughout this book. And ang nangyari kasi is sinagap niya yung prince, which is si Kai. And dahil doon, nakita siya ng mga tao and yun yung naging dahilan bakit kailangan niya sumali sa isang competition. So, dun sa competition na to, it's para siyang Hunger Games din ulit kasi maraming trials. And all throughout these trials is kailangan niya patunayan yung sarili niya, kailangan niya patunayan na meron siyang abilities. And it was really, really good. I can't wait for the second book. Kasi yung cliffhanger kasi na tong first book na to, I'm unwell. So, I'm super excited dun sa second book. My top read for 2023 is Fear the Flames by Olivia Rose Darling. Hindi ko na-expect na magiging top read ko siya, magiging favorite ko siya. So, fantasy romance ulit siya and this follows Elowen. And si Elowen kasi, she is bonded to 5 dragons and yung 5 dragons na yon yung dahilan kung bakit naging runaway princess siya. Nakikita nung king na threat si Elowen sa pagiging most powerful niya. Kasi nga, si Elowen is bonded siya dun sa 5 dragons which she can use para mapatay niya yung tatay niya. So, all throughout her life is na-abuse siya, ganon, hanggat sa nagkaroon siya ng chance na makalaya dun sa kingdom and never look back. Pero in this case, magsisik na siya ng revenge with the help of Xaden. So, si Xaden is yung tutulong kay Elowen na makuha ulit yung 5 na bonded na dragons niya. So, all throughout this book is makikita niya yung banter nila. Although, hindi sila enemies kasi more on friends talaga silang dalawa dito sa book na to. Wala pa rin kasing release date dun sa second book pero I'm super excited na makontinue tong series na to. I like the development ng relationship ni Xaden pati ni Elowen. And super excited ako kung anong mangyayari dun sa 5 na bonded na dragons sa kanya. So, that's it. That's my top 23 books for 2023. And promise, top 23 ko talaga yan. Like, nung ginawa ko tong listahan na yan, marami akong books na parang move. Kasi parang hindi ako panatag na nandun sila sa number 1, sa number 2, ganyan. So, ito na yung final list ko ng 2023 and I'm super happy with it. Like, ang dami ko palang nabasa, pero hindi lahat yan 5 stars, okay? But I highly recommend each one of those. Kasi nga, they made my 2023 a lot better. Hindi naging boring ang 2023 ko dahil dyan. So, yun lang. And nagmamadali na ako kasi si Luna tinatawag na ako. So, that's all for today's video. If you like this video, I hope you give it a big thumbs up and please subscribe to my channel. I'll see you guys on my next bookish content. Bye! Paris, London,